Congregation, Lord God, and this we ask you in the mighty name of Jesus. Amen. Okay. So, kumusta po yung whole week natin? Blessed po ba? Yes. So, try mo tingnan yung katabi mo. Tapos sabihin mo sa kanya, ang ganda mo today, tsaka ang gwapo mo. Kasi kailangan mo, nasa church ka eh. Tsaka kailangan kasi pag nasa church ka, lagi ka nakasmile. Amen? Diba yung mga anak ng Panginoon, laging masaya. Kahit nasa trials ka, lagi ka. Amen. Very good, class. So, ang magiging topic natin for today is be still. Ano? Ito sabi niya, be still. So, ang text natin is Psalm 46:10. Mostly common ito, gusto ko lang elaborate. So, sabi niya sa Psalm 46:10, be still and know that I am God. I will be exalted among nations. I will be exalted in the earth. Usually, lagi natin naririnig yan eh, di ba? Kapag sabi nila, meron ka bang verse na pwedeng maka-encourage kasi sobrang troubled ako ngayon. Sobrang nanghihina ako ngayon. Sabi nila, ayan, Psalm 46:10, be still. Sabi ko, ano ba yung be still? Ganun na ba yung talaga? So, bibigyan ko kayo ng introduction. What does it mean when God commanded us to be still? Tapos sabi niya, is it a meditation technique that involves the mind or behind the mind? Eh ba yung parang Buddhist ka ba? Yung parang may tantric ko or parang, ganun. Yeah. Pero, is it to restrict the mobility of God's people? So, bibigyan natin linaw yan ngayong araw na ito. So, ang aim natin is to understand why God commanded us to be still, to fully understand the meaning of being still with God. So, syempre kailangan, bago natin matalakay yung aim natin yan, when and why should we be still? Diba? Bakit? Bakit kailangan natin maging still? Syempre, at first, the world will strike us with persecution. As a Christian, nararanasan natin yan. Naku, kapag naglalakad ka, tapos hawak mo yung Bible mo, sasabihin ng mga tao sa'yo, huwag ka lalapit dyan, masusulat ka. Akala mo araw yan, vampira ka, sabi ko sa'yo. Kasi masusunod ka, pinipersecute ka nila, hindi. Lagi nila sinasabi, naku, nandyan na yan, KJ yan. Naku, Christian yan, born again yan, KJ yan. Ganyan ang mundo, they will persecute us. Tapos, there are times we will be overwhelmed and pressured in this world. Diba, may time na sobrang patong-patong na yung trials natin. Tapos, sobrang dami na, nagkakasabay-sabay na, hindi mo na alam kung ano unahin mo. Tapos, there will be shaking mountains and storms. Ano yan? Figure of speech. Ayan, siyempre, ayan na. Isa sa mga matinding trials na tayo mo lahat ay pag sinabi kong present, say present. Naka-present kayo lahat siguro. Ayan, ang debt or utang. Ang masasabi ko dyan, kapag tinanong mo yung pinag-utangan mo, sabihin mo sa'yo, sasabihin mo sa kanya, uy, magkano ba yung utang ko sa'yo? Naku, huwag mo nang tanongin. Kasi baka hindi ka na makabaon sa sobrang baon na baon ka na. Tapos, yung para sa mga estudyante, yan, experience ko yan sa pagiging nursing student, yung mga terror prof, na wala nang ibang binigay kung hindi mga paperworks. Tapos, halos hindi ka na makatulog, puro case press ka pa. So, kasama yan sa trials ng buhay. Ayan, ang mga broken-hearted. Kabilang ka na sa membro ng mga SNP sa mga malamigang Pasko, tapos, kasama ka pa sa malalamigang Valentine. Hingang malayo ka na lang dahil hindi ka nag-iisa. Marami tayo dito, okay? Ayan. Just recently lost a loved one, my grandmother. So, be still. Thank you po. Ayan, yung mga taong may broken family. Diba, sobrang mahirap.
Tapos yung mga taong, yung nasa balik ng karamdaman, yung may mga sakit, ayan. Ayun yung mga mountains and shaking storms na mararanasan natin sa buhay natin. In short, ayun yung mga difficulties and trials sa ating life. So, may binigay akong point dito sa pangalawang point ko is the people's approach with these circumstances. Ito yung mga usual na ginagawa ng mga tao, maging Kristiyano pa man o hindi. Tao, hayop, bagay, kahit ano ka ba. Work till you drop. Yun yung sabay sinasabi mo, dami-dami kong utang, kailangan kong magtrabaho. Bahala na muna ang Sunday, magtatrabaho muna ako. Gagawin ko ito para sa pamilya ko, para sa kapitbahay ko, para sa kabit ko, para sa aso ko, sa karapatan ng aso ko. Kahit kanino pa gagawin. Ayun yung ginagawa ng mga usual na tao na they will work till they drop. Tapos, taking courage and think that they can survive and thrive by the sweat of their own. Parang sinasabi nila sa sarili nila na, gagawin ko to, kakayanin ko to. Gagawin ko lahat ito, parang, I will strive, I will survive. Sabi mo, gagawin ko ito in my own sweat. Parang, gagawin mo lahat sa sarili mo, pero hindi mo magagawa yun kahit kailan. Hindi mo magagawa yun. Doing it all without divine dependence. Hindi mangyayari kahit ano pang gawin mo, kahit halos mamatay ka na sa kakatrabaho mo, walang mangyayari kung wala kang divine dependence. Amen po. So ano ibig sabihin mo sa sinabi ng be still? Ano ba yun? Be still? Oo. Be still ka, huwag kang gagalaw. Pause ka lang, huwag kang mag-smile. Okay. Sa 3, things to do and to remember always. Ayan. Ayan yung ano natin. Do's and don'ts na dapat tatandaan natin at lagi nating gagawin. So, yung Psalm 46:10, really, it encourages us to reflect on what God can do in the face of we are unable to do. Di ba? It seems na sobrang impossible na. Wala ka nang magagawa. Dead end ka na. Pero siya, yan lang ba yung problema mo? Sisiyo. Tapos, know that He is God, He is our God, and He is the Almighty, the Creator of the whole universe. Diba, ginawa niya nga yung buong mundo eh. Yung problema mo lang. Walang problema yan. Sisiw na sisiw kayo dyan. Tsaka lagi nating tandaan, we may be finite, but our God is infinite. Diba? Sa Pilipinas, ang tawag dyan, ang Diyos ay unlimited, ang tao ay unlimited. Get it ba? Get it. Sabi ko, hindi mabenta yun. Sorry lang. So, chillax ka lang. Huwag pahirapan ng katawang lupa. Let go and let God do the job. Huwag mong pahirapan yung katawang lupa mo. Be still, nandyan si Lord para sa problema mo. Kahit gano'n pa kahirap yan, nandyan siya para sa iyo, di ba? Chillax ka lang. Tapos, kailangan meron tayong spiritual calm. It is not lack of trouble, but from steady and deep reflection to ways of God intervening in the history on behalf of His people. Di ba, ayan yung time na may isip natin kung dati si Lord, hindi na pinabayaan yung mga anak niya, di ba? Tapos kakanta-kanta pa tayo ng yesterday, today, and forever. Makakalimutan mo, hindi pala yesterday, today, and forever, Lord. Naku, hindi. Kailangan isipin mo kung ano yung nangyayari dati. O kahit hindi ayaw mo maniwala sa mga nangyayari dati, isipin mo yung sarili mo na the mere fact na you're still breathing, that is a blessing from the Lord. Amen po. And, sabi nga nila, so as the world apple crumbles, you should not flinch in God, but be still because of what you know of God. Siyempre, kapag dumating ka na sa time na, eto na siya, umiiyak na siya. Umiiyak ka na, andito na, sabi mo, Ate Shaoli, ako na ang nagdala na ito, pasan ko na ang daigdig. Ganun ka na, sobrang hirap ka na. Be still and because, be still, hindi dahil
Ano ba yung quote na yun? You have self-confidence, self-made confidence. Be still, not because of your self-made confidence. Sabihin mo na, in times of trouble, naku, kaya ko yan. Confident ako sa mga ganyang trials. No worries. Hindi dapat ganun. Be still. Be still not because you are the most composed person. Pumunta ka sa doktor mo, Dok, ano ba nangyari talaga? Naku, huwag kang huwag kang masyadong mabigla. May cancer ka. Dok, talaga na Dok, sabihin mo. May cancer ka talaga. Hindi ka mamibigla. No, Dok, I'm the most composed person. Mga ilang months pa ako mabubuhay. Mga 2 months pa. Okay pa. Makapag-shopping ba? Huwag ka ng Piccadilly. Welcome, self-righteous. Tapos hindi mo alam, meron, for example, may isang pang-example na sasabihin sa'yo ng mga parents mo, Nak, hindi ka ba nagtataka na hindi ka namin kamukha? Hindi ka namin kamukha, Nak. What do you mean, Dad? Hello? Sabihin sa'yo, sabi niya, Nak, mahirap man sabihin ito kayo, pero kailangan mong tanggapin. Adapted ka. Adapted ka. Talaga? Hindi mo matanggap talaga. Bakit ganun? Kamukha mo si Ate Shari. Tsaka Daddy, kamukha mo si Sharo. Ay, si Gabi. Bakit ako si Bento? Bakit ganun? So adapted pa lang. Adapted pa lang. Huwag kang masyadong mag-hysterical. Huwag kang mag-hysterical. No, Daddy, hindi ako nag-hysterical. Sobrang kalko. So sure ka na sa sinabi mo sa akin, so adapted talaga ako sa'yo. Oh, adapted ka talaga. Okay. Okay. Oh, sabi niya, Nak, don't bother me that. I'm so composed. Makapag-update nga sa status ko sa FB. You know what? I'm so adapted. Not because you are the most composed person, you are still. Then, not because you've seen it all, parang nakita mo na, naku, yung problema niya, nakita ko na yan, naranasan ko na yan, napagandaanan ko na yan, chill ka lang. Hindi ganun. But be still because of what you know about God. Do you believe this church parang sa sentence na to na it is God's past that provides us provides us for our future. Kumbaga, yung mga nakaraang binigay ng Diyos, yun yung nagpapakalma at nagtatanggal ng mga worries natin for the coming future, di ba? Amen. Malapit mo matapos sa aking topic. Kung mafe-feel mo man nangyayari sa buhay mo, sinasabi mo na parang, Lord, bakit ako yung nagkaroon ng sakit na ganito? Bakit hindi na lang po sila? Mas okay naman ako sa kanila. Bakit gano'n, Lord? Sobrang broken-hearted ko. Wala ba akong boyfriend? Wala ba akong girlfriend sa kanila? Bakit gano'n, Lord? Sinasabi mo sa sarili mo, bakit yung family ko broken? Bakit ako namatayan ng kamag-anak? Bakit ako nawalan ng mahal sa buhay? Sinasabi mo yan sa Diyos. Parang kung sinasabi mo na yan lahat, parang sinasabi mo na bakit naging ganito yung buhay ko? So, tinatanong mo na sa Panginoon, anong nangyayari sa buhay ko? Bakit lahat na lang ng trial sa akin? Sabi mo. Tapos, sinasabi mo na kung kailan ako nakakilala sa'yo, lahat ng problema dumating patong-patong sa akin. Sinasabi mo na sa sarili mo, bakit? The more na sinisik kita, the more na nagiging rugged yung daan kong pumunta sa'yo. Parang, ganun yung laging nararamdaman ng tao eh. Darating ka sa point na kahit sobrang strong mo sa Lord, darating yung panahon na manghihina ka na, Lord, bakit ganito? Bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Bakit ganito, Lord? Sabi mo, parang, ayun yung katanungan mo sa buhay mo. Pero, ang masasabi ko lang dyan, we may never understand the wisdom of God, but we must simply obey His will, kung ano yung will niya sa atin. And we all face challenges beyond all the problems, because the more pain that we overcome,
the more, the stronger we are, di ba? The more na mas magiging matindi yung faith natin kay Lord, the more na mas magiging strong tayo as a person. So, kapag nangyayari na yan sa buhay mo, huwag kang lumayo sa church. Lumapit ka. Cling unto Jesus. Kumapit ka, kasi yan lang yung makakapitan mo. Kahit anong gawin mo, si Lord lang mas makakapitan mo. Hindi yung kaibigan mo, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung parents mo. Kumapit ka kay Lord. Be still kay Lord. So, ito na ang aking challenge. So, if you are the last man or woman standing, I challenge you, church. Be still with the Lord. As we sing yesterday, today, and forever, alam natin, hindi nagbabagong Diyos. Sabi nga ng favorite ni Tita Rica, God will never leave us nor forsake us. Diba? Ang version is, kaya we should be still because God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear. Darating man yung mga trials sa buhay mo, kahit dumating ka na sa point na sobrang hopeless ka na, sobrang empty ka na, sobrang wala ka nang nararamdaman sa puso mo, sobrang hirap ka na, Lord, hindi ko na kaya, sabihin mo. Pero lagi mong tandaan, God is our refuge and strength and a very present help in times of trouble. Therefore, we should not fear and we should be still with the Lord because He will never leave us nor forsake us. So, itaas po natin ang ating mga kaloob sa ating Panginoon. Lord God, maraming salamat po Lord sa inyong salita. Lord God, naway hindi lang namin ito mapakinggan, marinig, Lord God, naway maitatawag namin sa aming mga puso at isipan, Lord Jesus. Lord God, dinadalahan po namin ng mga magbibigay, Lord God. Kayo po patuloy na mag-bless at maggabay sa kanila, Lord God. At sa mga hindi naman nakapagbigay, Lord God, kayo po magbigay ng blessing at makapagbigay din sila, Lord God. Lahat ng ito, dinadalahan namin sa inyong matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sitayo po ang lahat. Pero bago po tayo mag-umpisa, meron po tayong i-welcome na isa natin kapatid na hindi pa lang may welcome, si Sister Jean. Dito ka lang sa harapan, i-welcome ka namin. Pag-pray ka ng aming pastor. Si Jane ay nakasama natin last anniversary pero hindi natin siya na-welcome at para sa mga hindi pa nakakilala sa'yo, Jane o Mary Jane? Jane. Right. So, alam ko may church ka na pero mag-offer lang kami ng prayer sa'yo. Tuon natin ating mga kamay sa Kanya. Lord, pinasalamatan po namin ang buhay ni Jane na nakasama namin sa dito. Panginoon, although meron siyang church, we pray Lord na gamitin niyo po ang kanyang buhay para sa ikapag-advance ng inyong kingdom. We also pray, Lord, ano man ang kanyang ginagawa, pinagkabalahan, ito po yung itutumpak sa tagumpay. At ano man po yung needs na kanya pong dinadaing sa Panginoon, we unite with her dahil sabi mo nga, Lord, ano man ang pagkaisahan namin sa panalangin, ito ipagkaloob sa amin. And higit sa lahat, Lord, we also pray for the salvation of her whole household in Jesus' name. Amen.
what God has done in your life. I can say ever since I heard His name, my life wasn't the same. Today, church, I just want to share in Isaiah 53, verse 5, by His stripes we are healed. Amen? By Jesus, by what He did on the cross, the shedding of blood, we are saved. We are free from any sin, from any depression, from any feeling of lack, from any feeling of poverty, from any relationship not broken. God has freed us from that. Amen? By His stripes, we are healed from any physical disease, from any depression. Even the core of our hearts, He can heal. Amen? He can heal our hearts and make us new, give us a new heart. And we thank you for that. We remember this today. Thank you, Lord.